Itong T-circle command mga boss, pag-usapan natin mabuti dahil isa ito sa mga madalas gamitin, no, sa paggawa ng plano sa AutoCAD, no. So, tingnan natin yung iba't ibang option ng T-circle, no, or text circle, no. TC, type natin, tapos ito yung T-circle. Select natin ngayon yung objects na lalagyan natin, then enter. Tapos meron siyang enter distance offset factor, no. Mamaya i-discuss ko ito kung ano ito, pero hayaan lang natin sa 0.3. Tapos meron siyang option circle, slot at saka rectangle, no. So click natin muna yung circle. Tapos tingnan natin kung ano yung constant tsaka yung variable, no. Pag constant mga boss ang ilalagay natin, click natin yung constant. Pare-parehas yung laki ng circle. So ngayon ang gagawin natin, tingnan natin yung ibang option pa. TC, na select natin yung mga object na lalagyan, no? Tapos 0.3 pa rin. Circle pa rin, no? Tingnan natin ngayon kung ano yung variables naman, no? O, click natin yung variable. O, ito yung variable mga boss, no? Kung yung constant pare-parehas yung laki ng circle, dito naman sa variable, hindi pare-parehas yung laki ng circle, no? Nagbabase yan sa laki ng text. Ayun yan, no? Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung ibang option ng T-circle, no? So, ang susunod, itatype pa rin natin yung TC. Tapos kunin natin yung T-circle. O, select natin yung mga object na lalagyan. Tapos 0.3 pa rin, no? Ngayon, meron tayong option na slot, no? O, click natin yung slot. Tapos variable. So, ito yung mga boss, no? Yung slot, no? Ayan yan. So, iba-iba yung laki, no, sa slot. Ngayon, pagka naman constant, pare-parehas yung laki mga boss, no? Parang yung ginawa natin sa circle kanina. So, tingnan naman natin ngayon yung ibang option ng T-circle, TC. Tapos, kunin natin yung T-circle. Tapos, select natin yung mga object na lalagyan. Ibahin naman natin ngayon yung enter distance offset factor, no? Gawin nating 0.5. Tapos, enter. Tapos select natin ngayon yung rectangle, no? So yung variable pa rin ang kukunin natin kasi ito yung pinakamadalas gamitin, no? Click natin yung variable, ito yon, no? Ito yung rectangle mga boss, no? Pero kung yung constant ang kinuha natin, pare-parehas yung laki ng rectangle, no? Pero sa actual job mga boss, ito yung madalas gamitin. So depende yon sa haba ng text, no? Yung offset na nilagay natin mga boss kanina na 0.3 tsaka 0.5, ito yan, no? Yung space na ito, magmula rito hanggang doon, no? Okay, punta tayo sa susunod na command naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa AutoCAD, itong tamang pag-hatch mga boss, no? Minsan kasi pag nag-hatch tayo, naglalagay tayo ng pattern, no, sa isang area. So, H for hatch, ang nangyayari, yung mga letter, nasasama siya sa pag-hatch, no? So, para maiwasan natin ito sa actual job mga boss, no? So, ang dapat natin gawin, ganito ang gawin natin. H for hatch. Ngayon, ang sinelect lang natin kanina yung lalagyan ng hatch na area, no? So, kaya ang nangyari, pati yung mga letter, nalagyan siya ng hatch. Pero karaniwan mga boss, no, pag gagawa tayo ng plano, o meron tayong dinodrawing sa AutoCAD, yung mga text na ito, yung mga letter na ito, hindi kasama ito sa maha-hatch, no? Kaya ang gagawin nyo, erase ko muna yung hatch, H for hatch. So ngayon, pati itong mga letter, kailangan i-select nyo, no? So, select nyo lang, crossing selection na lang kung pwede, no? Then enter. Kung napansin nyo, itong mga letter, hindi na siya nalagyan ng hatch. Ayan yan, no? Karaniwan, ganyan ang ginagawa natin pag gagawa tayo ng drawing dito sa AutoCAD, no? Hindi siya naka-hatch. Ang susunod na command na pag-uusapan natin mga boss, itong tinatawag na command na torient, no? Ito yon. O type lang natin yung torient and then ise-select natin yung text na kailangan nating ilagay yung orientation, no? Yung text orientation niya. So ise-select natin ito. Tapos enter. Ngayon new absolute rotation. So ibig sabihin, lalagyan natin ng rotation angle mga boss, no? O halimbawa ilagay natin rotation angle is 30 degrees. So ito 'yon, no? Ayan yung rotation ng text, no?
So hindi siya umalis sa kanyang pwesto, pero na-rotate siya, no? Pwede rin naman ganito itong torient mga boss, no? Halimbawa meron tayong guide na line na sinusunod para makuha yung angle ng mga text. Tapos type natin torient, no? Tapos i-select natin yung mga text. Tapos new absolute rotation, no? So ilalagay natin na click natin yung first point nito. Tapos click natin yung first point nito. So ito na yon, sinundan ng mga text yung angle ng line, no? Ang susunod na pag-uusapan natin, no, dito sa AutoCAD, halimbawa mga boss, hindi nyo makita yung command line, no? Minsan di natin maiiwasan na pag open natin ng AutoCAD, hinahanap natin yung command line. So para lumabas yung command line mga boss, ang gawin nyo na lang, i-press nyo yung control at saka 9, no? Ayun, so lalabas siya, no? Ngayon kung hindi nyo alam yung control 9, no? Control plus 9, then yes, minsan kasi na-off yan. So pindutin nyo na lang yung tools, no? Tapos hanapin nyo rito yung command line, no? Ito rin naman yung control plus 9, no? Nakikita natin dito. Pindutin nyo lang yung command line, no? Dito sa may tools, lalabas na siya, no? Kung gusto nyo naman itago yung command line nyo, no? Bihira namang mangyari, no? Pindutin nyo lang yung tools, tapos pindutin nyo yung command line, no? I-yes nyo lang, no? So mawawala yan, no? Ngayon kung gusto nyo ibalik, pindutin nyo yung tools, command line, o kaya yung control plus 9, no? So tapos ito na siya. So lalabas na yung command line. Importante itong command line, no? Para ma-type natin yung mga command dito. At at the same time, makita natin yung mga options, no? Ng isang command. Ang susunod na pag-uusapan natin command mga boss, no? Dito sa AutoCAD na madalas din nangyayari, no? Pag gagawa tayo ng plano. Halimbawa, meron tayong mga text na nakikita dito, gusto nating i-edit yan. Ako madalas kong ginagawa mga boss, dino-double click ko yan para ma-edit ko yung text, no? Ang kaso, dito sa ginagawa natin, dino-double click ko na, ayaw pa rin ma-edit. So ang gagawin natin, yung type natin yung command na pick first, no? So i-type natin yung pick first. So ito yon. Tapos nakalagay siya sa 0 kaya ayaw, no? So ilagay natin yan sa 1. Then enter. Pag dinoble click ko siya, ayun, pwede na siya, no? Kanina ayaw eh, no? So pwede ko nang i-edit ngayon, no? Ayun, so pwede na siyang i-edit, no? Double click. So yun yung gagawin natin, no? Ngayon kung ayaw nyo namang ganito, pag nag-double click kayo, hindi ma-edit, gaya ng nangyari kanina, ilagay nyo yung pick first. Ilagay nyo sa 0, no? Ayun, so double click. O, ayaw na naman, no? Ayan, no? Pero karaniwan, ang ginagawa natin, yung pick first, nilalagay natin yan sa 1, no? Para madali tayong makapag-edit, no? So, double click. Ayan, no? Ayan yung pag-set ng pick first o para ma-edit natin yung mga text, no? Pick first, ilagay nyo lang sa 1 kung nakaset siya sa 0. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. File, tapos click natin itong open. So pag wala tayong nakikitang dialog box mga boss, hindi natin makita yung mga file na gusto nating kunin. Yung dialog box hindi natin mai-open. So ita-type lang natin yung command na file dia, no? So type file, tapos dia. So eto siya. Tapos ang gagawin natin, value niya is 0. So ilagay natin sa 1, tapos enter. Pag nag-open tayo uli, file tapos open. So eto na yung dialog box na yan mga boss, oh. Makakapili na tayo ng file na gusto nating i-open, no? So lumalabas na itong dialog box. Kaya hindi lumalabas yung dialog box natin kanina kasi yung file dia mga boss, ang value niya is hindi siya naka 1. Ang value niya is naka 0 siya. Ayan yung value ng file dia kanina, no? So naka 0 siya.
So pag inopen natin, nag-open tayo ng file, so walang dialog box na lumalabas. Ito yon, no? So kaya pag ganito ang naging problema nyo, ang gawin nyo, i-type nyo yung file dia. So ito yon, no? Ilagay nyo sa, ang value niya is 1, no? Then enter, makikita nyo na rito yung dialog box. So makakapili na kayo ng file na gusto nyong i-open. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss na command, itong image frame, no? So itong image frame na ito, naka-on siya. So kung ayaw nating i-print, no, itong gilid, no, yung parang mga line na ito sa gilid niya, so i-type lang natin yung image frame. Ilagay naman natin ngayon yung image frame to 0. Enter. So wala nang image frame na lalabas dito, hindi na siya mapiprint, no? So ngayon kung gusto nating i-print yon, no? So image frame, ilagay lang natin sa 1. So ito yung lumabas uli siya. Ayan yung image frame. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa mga commands na ito, kung halimbawa naka-experience kayo na halimbawa sineselect natin itong wall na ito, tapos ise-select ko rin ito yung kabila, ang nangyayari, nase-select ito pero ito nade-deselect naman yung isa, no? Minsan nangyayari ito dahil meron tayong setup na mali, no? So dapat pagka nag-select ako rito, isinelect ko ito, nase-select din itong isang ito, no? Ngayon pagka ganito ang nangyayari, nagse-select kayo pero nade-deselect naman na yung iba. So meron tayong iseset dito mga boss, ito yung pick add command, no? I-type nyo lang yung pick add, ito. Tapos ang value niya nakalagay yan sa 0, no? Ilagay nyo sa 2. Ayun, no? So pag sinelect nyo ngayon ito at iselect nyo itong kabila, so hindi na siya nade-deselect itong kabila mga boss, no? Pag nagse-select kayo, lagi na siyang nase-select. Ayan, no? Kung napansin nyo, lahat ng sineselect nyo, nase-select na. Ayan, no? Dati kasi pag nag-select tayo, nawawala. So kasi kanina, yung pick add nyo, kaya hindi nase-select yung iba, nakalagay siya sa 0. Ayan, no? Kaya pag nag-select kayo, eto nakaselect. Pag nag-select naman tayo rito, nade-deselect naman yung kabila, no? So ang nangyayari, nade-deselect o hindi kayo makapag-select ng maramihan, no? Kaya ang gawin nyo, i-type nyo yung pick add, ilagay nyo sa value na 2. Ayan, no? So yung problema nyo sa pag-select, nawala na, no? Ayan, no? Ayan yung pick add, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang problema rin sa pagsiselect, no? Halimbawa, sinelect ko siya, tapos magta-type ako ng copy, hindi siya nase-select. Pag nag-select ako, tapos nag-type ako ng copy, hindi ko siya nakaka-copy, no? Or hindi ko sila nase-select. Halimbawa, sinelect ko siya, copy, ulitin ko siya, nade-deselect siya, So, ang nangyayari, itong command na iseset natin, itong pick first naman, no? Ito. Kung kanina pick add ang problema natin, ito naman ngayon yung pick first naman, no? Itong pick first nakalagay sa 0. So ilalagay natin yan sa 1. Ayan. So para makuha na natin itong dalawang object na gusto nating i-copy, and then sinelect ko na ngayon siya, copy, makakopy ko na ngayon siya. So ayan yan, no? Kanina kasi pag sinelect ko siya at nag-copy ako, nawawala sa pagkakaselect. So ngayon hindi na siya, tuloy-tuloy, no? Kasi nga yung pick first kanina, nakalagay siya sa 0. Ayun, kaya pag nakalagay sa 0 yan, gusto nyo nga i-select ito at nag-command kayo ng kahit na anong command, no? Hindi lang copy, halimbawa erase. Ayan, no? Nawala siya sa pagkakaselect, no? So ang mangyayari kung se-select nyo uli siya, magta-type na naman kayo ng erase or copy uli. Ang mangyayari, hindi siya selected,
So, ang gagawin nyo, set nyo lang yung pick first, no? Ito. Ilagay nyo lang sa 1. O, pag sinelect nyo ngayon siya, o, maski na erase ang gamitin nyo, copy, move, o kahit na anong command, pwede na siya, no? So, ayun naman yung pick first. Okay, punta tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, dito sa basic command, halimbawa meron tayong rectangle dito at nag-copy tayo. Ayun, no? At gumawa naman tayo ng ibang mga object dito. Kung halimbawa gusto nating alisin yung ibang object dito, pwede nating i-undo. Ayan, no? At aside from undo, kung gusto nating ibalik, pwede nating i-type yung redo naman, no? Ayun. Ngayon, ang susunod na topic natin mga boss, ito namang oops. Tingnan natin kung saan natin nagagamit itong oops command, no? Halimbawa, meron akong circle dito. Gagawa ako ng mga circle. Tapos, i-erase pala natin itong circle na ito. Tapos gagawa na naman ako dito ng ibang mga circle. O gagawa pa ako ng ibang mga objects. Ngayon kung gusto kong ibalik yung huling in-erase ko, dyan natin magagamit yung command na oops naman, no? O type lang natin yung oops. Ayun, no? Then enter. So lalabas yung circle na huling in-erase ko. Ayan yung command na oops. Kasi kung i-undo natin yon, babalik nga siya. Para maiwasan natin na mawala yung ibang mga objects, gamitin na lang natin yung command na oops. Ang susunod na pag-uusapan natin ngayon mga boss dito sa AutoCAD o sa mga AutoCAD command, itong location nitong file na ito, no? Kung halimbawa nalimutan nyo kung saan nakalagay itong file na ito o yung directory niya, no? So meron tayong command na dwg prefix. Ito yon, no? So ito yung location niya mga boss. So nasa drive C siya, users, Lenovo, documents, CAD practice. Ayan, na. So ayan yung location ng file na ito. Minsan kasi nangyayari, nakakalimutan natin kung saang folder siya nakalagay, no? Hindi natin alam kung saan natin kukunin yung file na ito. Ang susunod na pag-uusapan nating command, ito namang time, no? Dito sa time na ito, malalaman natin kung kailan natin unang ginawa itong plano na ito. Kung ilang oras ginawa, no? So i-type nyo lang yung time. Then enter, no? Ayun. So ito 'yon, no? Current time ngayon, no? Tapos created, ito 'yon, yung time na ito. Yung last updated, ito siya. Editing time. So yung mga 'yon, no? Kung ilang oras nyo ginawa itong plano na ito. Kaya ayan yung command na time, no? So napaka-importante ng mga command na yan mga boss, no? Kahit nasabihin nating basic lang, magagamit natin yan sa mga actual job natin, no? Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.